Ilan lang ang mga kaganapan sa buhay ni Tanya sa lumipas na mahigit 5 taon. Sa ilan na yun, ilan lamang ang maituturing ng dalaga na mula ng galak. At alanganin pa siya. Masaya man ang okasyon, napaiyak din kasi siya. Iyon ay nang magbalikbayan ang childhood sweetheart ng matandang dalagang Francisco, ang bank manager. Biyudo na yun na nang madiskubring malaya pa ang dating mahal, masigasig niyong pinursigi ang puso nito. Bumigay naman sa determinadong pagsuyo ang isa sa umampon kay Tanya. Nagpakasal ang mga ito sa simbahan ng Obando at saka isinama ng mister sa Amerika ang Mrs. Tuwang-tuwa ang dalaga, gayon din ang isa pa niyang tita, ang dati tinatawag niyang ma'am. Maligaya sila para sa ikinasal, ngunit malungkot din dahil napawalay ang isa sa kanila. Ngunit kailangang magpatuloy ang buhay. Nagpatuloy naman si Tanya sa pagkukolehiyo, ang kanyang tita at mom sa pagtuturo. Liberal arts ang kinuha ng dalaga. Pagkatanggap niya ng bachelor's degree, isinuhestyo ni Miss Francisco na magtuloy sa law school ang ampon, kahit part-time lang. Ano't ano man daw ang mangyari sa buhay ng dalaga, anang propesora, walang katalo-talo ang ampon kapag nagtapos siya ng batas. Ibig sabihin, walang pwedeng magrabyado sa kanya. Walang inklinasyon si Tanya na maging abogado. Kontento na siya sa pinamamahalaang pet shop. Hindi man iyon kumikita ng malaki. Nalilibang naman siya sa gitna ng mababait na hayop. Pero sumunod siya sa umumpon sa kanya. Batid ni Tanya, para rin sa kanyang ikabubuti ang ibig niyong mangyari. Sa unang taon ng dalaga sa law school, dumating ang panibagong kalungkutan. Sa isang routine medical check-up, natuklasan na may brain cancer ang propesora. Hindi pa iyon malala, migraine na sakit ng ulo pa lamang ang sintomas niyon. Magkaganoon man, hindi nagpabaya ang kapatid ng propesora na nasa Amerika. Umuwi iyon sa Pilipinas, iniayos ang kanilang mga ari-arian, saka isinama ang may sakit na kapatid sa California. Katwiran ng atin ng propesora. Higit na malaki ang tsansang mas humaba ang buhay mo sa States. Marami rong cancer institutes na walang tigil ang research sa paghanap ng lunas. Cancer is cancer. Matamlay na tugon ng propesora. It's incurable until now. Tanggap ko nang hindi ako aabot ng 90 anyos, tulad ng iba nating kamag-anak ate. But, bumaling ang propesor sa ampon, nakangiti. To heck with it, ha, Tanya? Kagatlabi lang ang dalaga. Nagsisikip na mabuti ang kanyang dibdib. Mabigat na mabigat ang nakabiting luha sa kanyang mga mata. Luha na pilit niyang pinipigil sa pag-agos. Ayaw ng propesora ang ito'y iyakan niya. Magsi-58 anyos na ako, patuloy ng propesora. I have lived my life the way I wanted it to be. Ano pa ba ang mahihiling ko? Kunin man ako ni Lord kahit ngayon din. Sumabog ang luha ni Tanya. Patakbo niyang niyapos ang propesora na para na niyang ina-inahan. Nakaupo iyon sa antigong rocking chair. Nasa bulwagan sila ng simpleng bungalow ng mga Francisco. Please, ma'am, gralgal ang tinig ni Tanya. Huwag mo namang sabihin yan.
lumayo na nga si tita. Tapos ikaw rin, ipagdarasal kita ng husto. Hihingi ako sa itaas ng milagro para gumaling ka. Nagkatinginan ang magkapatid na saglit pa ay kapwa pinangiliran din ng luha. Noon lang nila natanto kung gaano sila kamahal ni Tanya. Nagkaiyakan ang tatlong babae. Tumuloy sa pagsama ang propesora sa nakatatandang kapatid sa Amerika. Handang maghanap ang may sakit ng pag-asa, gaano man yun kaliit, sa makabagoroong medisina. Ngunit bago lisanin ng magkapatid si Tanya, pinamanahan na nila ito. Ang pet shop, ang bungalow, ang koleksyon ng antigong alahas ng propesora. Sa halip na matuwa si Tanya, daig pa niya ang namatayan kaysa bagay na material. Mas importante sa dalaga ang siya'y nasa piling ng dalawang tao na nag-ukol sa kanya ng tunay na pagtingin. Pakiramdam niya, muli siyang naulila ng araw na lumipad pa Amerika ang magkapatid. Pakiramdam iyong nabawasan ng konti. Nang pagdating ng propesora sa destinasyon ay kaagad iyong nag-long distance call sa ampon. Ipinaalam niyong ligtas silang nakarating doon at namimiss na raw niya kaagad si Tanya, ang bahay at si Cutie. Ilang buwan pagkaraan, may isang sumulpot sa Malanday. Isang hindi sukat akalain ni Tanya na makikita pa niyang muli. Ikaw nga ba, Ate Lengleng? Namimilog ang mga mata ni Tanya sa labis na pagkabigla. Nasa tarangkahan siya. Nakasara pa iyon. Minumukhaan pa muna ng dalaga ang nag-doorbell bago niya iyon pagbuksan. Hanggang dibdib lamang ang bakal na tarangkahan. Sa pagitan ng hilera ng palamuting bulaklak na bakal din ng gate, nagkakitaan ang dalawa. Mas matindi sa shock ni Tanya ang nakarehistro sa mukha ng itinuring niyang unang kaibigan, ang dating katulong ng mga Francisco. Halos mag-away ang mga kilay ni Lengleng sa igting ng pagdidikit niyon. Titig na titig ang ngayon may edad ng babae sa dalagang nagbukas ng tarangkahan. Ate Lengleng, saad ni Tanya, may bikig sa lalamunan sa galak. Halos hindi siya magkandatuto sa pagbubukas ng tarangkahan. Ikaw nga, Ania. Hindi mo na ba ako natatandaan? Ako si Tanya. Ikaw. Bulalas ng takang-takang si Lengleng. Talagang ako ito, sabi ni Tanya. Sus Maria, ikaw nga. Gitlang-gitla si Lengleng. Pero paano kang nagkaganyan? Hindi ka nasing itim nung dati. Hindi ka na tila kawayan sa kapayatan. At may ilong ka na. Ang ganda-ganda mo. Hindi si Lengleng ang unang nagsabi niyon. Pero ni isa ay walang pinaniwalaan si Tanya. Pakiramdam niya, bola lang iyon na siya'y maganda. Ang alam niya, pangit siya. Ganoon kahigpit ang kapit sa kanyang utak ng dati sinasabi-sabi noon ng lola niya. Ngunit ganitong sa bibig ng isang subok na kaibigan, nagmula ang papuri. Namula ang mga pisngi ni Tanya. Sa unang pagkakataon, naniwala siya. Hindi na pala siya pangit. Napangiti si Lengleng sa pumumulang iyon ng dating alaga. Lalo kang nagmukhang cute, Tanya. Pero bakit naririto ka kina ma'am?
Hinatak ng dalaga sa kamay si Lengleng papasok ng bakuran. Tena sa loob, aniya. Ang dami-dami nating pagkukwentuhan. Ipakikilala tuloy kita kay Cutie. Cutie? Nabasa ko yata ang pangalan yan sa labasan. Sa pet shop? Ngingiti-ngiting usisa ni Tanya. Doon nga. Iba ng pangalan yung pet shop. Wala na rin yung matandang masungit doon. Pero bakit andito yung Cutie? Siya ba ang bagong may-ari? Malakas na napatawa si Tanya. Kung si Angelo ay tila man din walang interes sa mga babae, that would totally change sa unang kita pa lang niya kay Tanya sa susunod na kabanata. Ngunit, posible pa ba si Cutie? Bakit sa kanya ipinangalan ni Tanya ang pet shop? Abangan.